Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay mag-awitan. Ngunit bago po yun, tayo muna po ay yumuko para sa ating maikling panalangin. O Diyos namin, Amang Banal, makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong araw ng Sabado na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na kami po ay nakarating dito sa inyong bahay sa Panginoon upang kayo po ay aming patuloy na pagpurihan at pasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin at ito lang po ang aming hiling, kalaki po ng pagpapatawad sa aming mga pagkukulat, pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Atin pong awitin sa may hymn number 49, O Worship the King. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ng I Sing the Mighty Power of God. Glory, says the road and the
say these words and then pronounce them good. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey that crowned tree, or gaze upon the sky, there's not a cloud or flower below, what makes the glories known. And clouds rise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can feel God is present there. Tayo po ay umuko sa ating panalangin. Lumuhod tayo mga kapatid. Mapagpala at mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit. Kayo po ay aming niluluwalhati, pinupuri at pinasasalamatan sa buong sanglinggo na kami po ay inyong ginabayan, iningatan sa lahat po ng aming mga gawa. Salamat po ng marami, Panginoong Banal, sa aming lakas at buhay na patuloy naming nararanasan sa oras na ito. Nawa sa araw ng Sabat pong ito, pangunahan kami ng Santong Espiritu at ikaw po ang manahan sa aming kalagitnaan. At ang iyong mga banal na salita na aming maririnig ay patuloy na buksan kami ang aming mga isipan at puso at patuloy na pagkalooban ng bawat isa sa amin ng karunungan na ito po ay aming maunawaan upang ito po ay aming maisa kabuhayan. Tulungan po ang aming kapatid na si Brother G. Aranis sa umagang ito sa kanya pong pagbibigay ng family time. Nanawa, Panginoon, mabliss ang bawat sambahayan sa mga mensahe mula sa inyo na amin pong maririnig. Patawarin po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Ang lahat pong ito ay aking ipinapasakop sa pangalan ng Panginoon naming Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid at happy Sabat po. Ang bahagi ko po sa umagang ito ay tagapagpakilala ng nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para sa ating family time. Ngunit bago ko po banggitin ang pagkasunod-sunod, ay atin muna pong kamayan ng ating mga katabi at batiin po natin ng Happy Sabat. Yan, maraming salamat po. So, tayo po ay pinangunahan sa pag-aiwitan ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Opening song, I Sing the Mighty Power of God. At sinundan naman po ito ng bungad ng panalangin ni Brother Jimmy Salazar Sr. At pagkatapos po nito ay message ng Panginoon na dadalhin naman ni Brother Juter Ranes. At presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. So ito lang pong pagkasunod-sunod ng ating worship ngayong umaga. Happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Yan, magandang umaga po. Ang part ko po ngayong umaga ay magbigay ng short message sa ating pong family time. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuka sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihan ko sa lahat, Panginoon, pinupurasan ang samba ka po namin. So, umagang ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral at sa inyo po mga salita, Panginoon. Nawa po inyo na kayong patnubay ingatan, pasbasan niyo nawa kami at bigyan niyo kami ng kaalaman, Panginoon. At kayo po ang siyang mauna sa aming pong pagsamba sa buong araw na ito. Patawarin niyo na kami kung saan kami nagwatang kasala sa pangalan ni Jesus sa amin. So, ang part ko po ngayon ay family time. Ang family time po, mga kapatid, ay binubuo ng
Ang family po ay binubuo ng ama, ina, at anak. So ang family po ay hindi po matatawag na family kung wala pong anak. Ang family po ay ang dalawang pong mag-asawa po pala ay binigyan, kumbaga, ang family po kasi ay matatawag siya ng family kung ito ay merong anak. At yun, ito ay binigay ng Panginoon sa atin mga kapatid na binigay ito ng Panginoon na para sa ating mga manggulang. At bukod dito, sa family po ay meron pong responsibilidad ang mga magulang. So napakalaki po ng responsibilidad ng mga magulang na ito ay palakihin yung kanilang mga anak, no, mga anak na palaki ng maayos at mabigyan ng magandang asal yung mga anak, mapalaki ng maayos at maituro sa tamang landas. So sa atin po mga kapatid ay lalo na sa aking isang bilang anak, ang function po ng bilang isang anak ay sumunod sa mga magulang. No, sumunod sa kanya ng mga utos at ibigay yung paggalang sa mga magulang. Kasi sa isang buong pamilya po, mga kapatid, katulad sa amin, ko na lang po sa amin. Sa amin kasi, namulat ako kasi ako born Adventist naman po ako. At nung bata pa po kasi ako mga kapatid ay napakadungol. Ayan, no, napakadungol ko po. Pero salamat po sa Panginoon mga kapatid na merong isang ama o meron akong si Papa nandyan na gumagabay sa akin. Kasi nga, nung bata pa po ako mga kapatid ay kung saan-saan lang ako pupunta, lalo na kung araw ng Sabado. Pupunta po ako sa mga computer shop, sa mga ganyan, sa mga barkada, at kung saan-saan pa. Pero nandyan si Papa na nag-guide sa akin. Sinusundo ako sa computer shop, sinusundo ako sa mga kung saan-saan mga barkada na nasaan ako. Ayan po. Pero nandyan pa rin po, patuloy pa rin po yung pag-aano sa akin ni Papa, pag-guide sa tamang landas mga kapatid. Kaya yun, patuloy hindi pa rin nagsasawa si Papa na pangaralan ako sa lahat ng bagay. Kaya yun, dumating sa point na na-realize ko na napakabuti po talaga ng Diyos na pinaparealize po sa atin, lalo na sa mga anak na katulad ko, na dumating talaga sa punto na na-realize ko rin po talaga na bakit kaya hindi ko na lang sundin yung mga utos ni Papa na mag-alagad sa Panginoon. So yun po ayan po mga kapatid ay yan po yung mga inano sa akin ni Papa na hindi pa naman po hindi pa po huli ang lahat. Ayan. Lagi pong sinasabi sa akin ni Papa na hindi pa po huli ang lahat na para sa akin. So napaka-importante po rin noon sa ating mga anak na tayo'y sumunod sa ating mga magulang at patuloy na mag-servisyo sa ating pong Panginoon. Yun lang pong ating pong family time sa umaga ito at sa muli, Happy Sabbath. Salamat po sa lahat ng mga ating participant na tumanggap po ng kanilang part ngayong umaga sa ating family time. So tayo po ay darako na din sa ating Sabbath School.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. At So para po sa ating pagpapatuloy ng ating pong pagsamba sa umagang ito, tayo po ay mag-awitan. Ating pong unang awitin ang Give Me the Bible. give me the Bible, star of gladness flaming, eternal wonder, Lord of the souls. Storm that hides us, peaceful angels beaming, Jesus came to sing and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, the light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, full of His love to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, the light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten, teach me the danger of these realms below. The clouds empty or the globe shall brighten, the light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining, the light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Para po sa ating susunod na awitin, atin pong kantahin ang When the Roll is Called Up Yonder. When the trumpet of The Lord shall sound and time shall be no more. The morning breeze eternal bright and fair. when the River birds shall gather over on the other shore, and the road is full up yonder, I'll be there. When the road is full up yonder, when the road is full up yonder, when the road
blessing one shall gather to their home beyond the skies, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Let us hear word for the Master from the dauntless city's side. Let us talk of all His wondrous love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, when the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, road is called up yonder, I'll be there. Para po sa ating sunod na awitin, natin pong kantayan ng Leaning on the Everlasting Arms. What a joy divine on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, bright the past goes from place to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. A blessing peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Para po sa ating susunod na awitin, atin pong kantayin ang Bringing in the Sheaves. Atin na lang pong kantahin ang Redeem. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating opening song. In the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the glory eye, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing
bringing in the ships, bringing in the ships. We shall come rejoicing, bringing in the ships, in the ships, bringing in the ships. We shall come rejoicing, bringing in the ships. Aglood tayo mga kapatid sa panalangin. Dalay ko naman layon nga mahan, nga nakaskaw sa malangit, ginawa ni kabuntagon, mga adlaw paulay. Daghang salamat Ginoo, nga ikaw nagaho. Hatag ka namong maipalawas o nakahimo kami sa pagduol sa imong balanapuanan aron sa pagsimba o sa espiritu sa katuhanan. Ginawa ni kabuntagon, nakasalamat sa imong guban. Ay mo kami kitagaan ng panahon nga makahimo kami sa pagduol sa imong bayan sa pahanog sa inyo na Ginoo. Din sa tibok simana ikaw nagauban ug panalangin kanamo og naing kabuntagon ikaw nagahatag may palawas o nakahimo kami sa pagduol sa imong balanapuanan. Ginawa ni kabuntagon usab bisan dalawa o tatlo nakakatigom sa imong pangalan. Hibalo kami Ginoo ikaw ano ay asa mong tiliwala ug ikaw ang labing dakong bisita sa among harapan. Basta Ginoo ni kabuntagon tabangan mo ang among mga bawat isa nga kitagaan og mga katungkulan sa eskwela sa Batika nga magampanan namo ang imong kabuto ni siyuta mingon man sa langit. Usa ning kabuntagon dengan salamat sa pag-uban ug dengan salamat sa mga imong mga panalangin ug kinitanan namong tugyan uban sa kaselon sa kalapasan sa ngalan ni Jesus among luwas. Amen. Happy Sabat muli sa ating lahat mga kapatid. Ayan. At atin muli siguro kamayan ng ating mga katabi mga kapatid ng ayon, sige po. So, ang part ko po ngayon ay magpapakilala ng magsisiganap at magsisiganap pa lamang. Ang nanguna po sa ating pong tagapag-awitan ay pinangunahan po tayo ni Brother Alvin Mascardo. At sinundan po ito, ang ating pong opening song ay... So, makikita po ito sa hymnal na may title na Bringing in the Sheaves. Ayan po yung ating pong opening song sa umagang ito. At sinundan po ito ng pambungad ng panalangin na ibinigay naman po sa atin ni Brother Melchizedek Aklon. At ang tagapagpakilala po ay ang inyong pong lingkod, Brother J.R. Ranes. At sundan po ito ng secretary report na ibabahagi rin naman po sa atin ni Sister Alyssa Mascardo. At susundan po ito ng special song ng Ranes Siblings. At susundan po ito ng Mission Spotlight. At susundan rin po ito ng promotional talk na ibabahagi po sa atin ni Brother Albino Mascardo. At susundan na po ito ng ating pong lesson review, closing song at closing prayer. So yun lang po yung ating pong pagkakasunod-sunod ng ating pong programa sa umagang ito. At sa muli, Happy Sabbath. Sunod na po natin ang secretary report ni Sister Alyssa Mascardo. Akin pong babanggitin ang naganap na program noong May 24, 2025, nakaraang Sabado po. So, pinangunahan po ito ng chorister ni Sister Crispa Mascardo, then opening prayer ni Brother Aklon, special song ni Sister Anita Aklon, and then presider po ni Sister Alchin Mascardo, and then ang mission spotlight naman po ay video presentation, and then ang promotional talk ay si Sister Alchin Mascardo, and then lesson ay by care group. So ito naman po ang total presents and total offerings po ng care group during lesson. So sa care group 1 po, out of 17 members, ang present po ay 7. And then ang offerings naman po ay 170 and ang overgoal ay 70. Sa care group 2 naman po, out of 17 members, ang present po ay 4. And then ang SDA visitor ay 2, and then ang non-SDA visitor po ay 1, at ang total ay 7. So, ang offerings po ay 20.
So sa care group 4 naman po, which is ang mga kabataan, ang present po ay 5, and then ang day visitor naman po ay 2, at ang total ay 7, and then ang offerings po ay 20. So yun lamang po.
Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo ay mapalad ngayon dahil dinalaw tayo sa napaka-busy nating direktor. Ilang beses ito na-cancel ang aming appointment dito sa ating church. Subalit ngayon ay nagulat ako nung nakita ko siya sa pintuan. Praise the Lord! At ang ating pagpuri at pagsamba sa Panginoon ngayong umaga, ito po ay hindi disgrasya, kundi ito ay pinapakita ng Panginoon ang napakabuti at mga pagpapala na patuloy nating naranasan at maging ayos sa Kanyang harapan. Salamat po sa ating mga kapatid na patuloy din na narito ngayon at isa sa mga pribilehiyo na binigay sa Panginoon sa atin upang patuloy tayo na mag-aaral sa Kanyang mga salita. At ngayon, ang isa sa mga napakaganda na pinapakita ng ating panahon. So dito, Pastor Dan, ay talagang mainit ang aming pagtanggap, lalong-lalo na sa ating mga mga bisita. Ang ating mga bisita galing sa Tipuco, tapos sila ngayon, ang isang grupo nila, at yung ating mga kapatid na mga bago pang tumanggap sa Panginoon. At patuloy tayo na manalangin sa ating mga kapatid na hindi nakadalo at ang ating mga care group ay patuloy din na alaga sa ating mga kapatid para sila ay magkaroon ng dagdag pangkalakasan sa panampalataya. Ngayong umaga, ang ating pasulong para sa ating Sabbath School, ito ay pang 5th Sabbath. Ang isa sa mga nabasa ko dito sa ating guide, sa ating Sabbath School, ang pinakamagandang at perfect na sinasabi ng Panginoon na magkaroon tayo ng malakas ng panampalataya para ma-guide tayo sa Espiritu Santo sa pamagitan ng pagbasa ng Kaniyang mga salita. So, tayo'y manalangin mga kapatid. Aming banal nga Diyos, diyan ka sa mga langit, marami pong salamat sa kabutihan niyo sa amin. Mga pagpapala na aming natanggap at ganoon din sa inyong mga salita. Salamat po na kami ay inyong pinaintindi at binuksan ang aming puso't isipan upang kami ay patuloy na makatanggap sa inyong mga salita at aming maintindihan lahat. Salamat po sa inyong pag-ingat sa aming buhay. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Dito sa banal na guide ng ating Sabbath School, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang title dito, Reading the Bible Brings and Great Benefits. Anong benepisyaryo sa atin sa ating pagbasa ng banal na kasulatan? Sabi dito, mayroong mga guidelines upang ating maintindihan ang lahat sa pagbasa ng salita. Mayroong 4 po. Una, God's Word give us wisdom. Ang salita ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kaalaman, dagdag ng kaalaman sa pamagitan ng ating pagbabasa. Ang sabi dito, God's Word, number 2, God's Word give us to promises to encourage us and change us. Yan ang sabi dito. And number 3, God's Word show us the danger of our sin. Number 4, God's Word help us know and love God. Nindot kayo mga kapatid, no? Isa sa mga napakaganda na ang pagbasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ito ay nagdagdag sa atin upang tayo ay magkaroon ng katalinuhan, kaalaman. Bakit po? Siya po ay nagbibigay sa atin ng
pinakamalakas at may kapangyarihan through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga kapatid, siya ang mag-udyok na magbigay sa atin ng pag-intindi sa salita ng Panginoon upang magbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya importante na tayo ay magbasa. Kaya sabi ng 2 Peter 2, 2 Peter 1, 2 and 4, ang sabi niya, God's word is full and promises. Dito makikita natin ang mga promise ng Panginoon na upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Magkaroon tayo ng, kung tayo man ay hopeless sa ating mga minimiti, pero dito sa salita ng Panginoon, tayo ay mabigyan ng pag-asa. Amen, kapatid? Kung meron tayong panghihina sa ating buhay, kunin lang ang Bible. Basahin ito. Maraming mga promise na binibigay ng Diyos. Minsan, mga kapatid, sa aking buhay, talagang nakita ko nga, wala nang solusyon. May mga suliranin. Mga problems, parang walang solusyon. Di ba, Sir Chad, no? Ang akala natin, walang solusyon. Pero ang Holy Spirit, siyang nag-udyok upang ma-remind tayo sa ating nabasa na magkaroon tayo ng kasigasigan na may pag-asa. That is promise, mga kapatid. Promise niya yan. Anong sabi ng Juan 14, versikulo 26? Espiritu Santo, siya ang nag-udyok at magpaalala. Dindan sa 14, versikulo 18, ang sabi niya, hindi ko kayo pababayaan, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, si nanay kung minsan ay nag-iisa daw siya sa kaniyang tahanan, pero hindi ka nag-iisa. Promise ng Panginoon. 14, versikulo 18. Kung meron tayong mga suliranin, dito lang sa Bible. Basa. Maraming promise ang Diyos upang masolusyonan ang ating mga suliranin. Ang Hebrews 4:12 and 13, the Holy Spirit used the Bible like a sword, katulad sa isang espada, patalim. Katulad siya doon. Upang ito ay tumagos sa ating puso. Bakit po? Bakit yung espada ay dalawa ang kaniyang patalim? Bakit po? Dahil may yan, ayon sa prophecy, yung dalawang patalim na yan, spirit of prophecy at itong Bible. Partner pala yan, mga kapatid. Saan yan tumagos? Kung tayo ay magbasa at mag-intindi sa salita ng Panginoon, tumagos ito sa ating puso. Noon yan ako, kapatid, hindi ako mahilig magbasa nitong Bible. Pero kung noong nabasa ko na, at nagbasa din ako ng Spirit of Prophecy book, nakita ko nga tumagos sa aking puso. Nung time nga ako ay nagkasakit na, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, napakalayo ang aking buhay sa iyo. Marami akong pagkakamali. Bakit po? Kulang ang time ko sa pagbasa ng banal na kasulatan. Nasumpungan ko nga marami tayong pagkukulang. Sa pamagitan ng ating pagbasa ng banal na salita, mga kapatid, din the Spirit of Prophecy, magbibigay ito ng karunungan sa ating isipan. Kaya sabi ng Hebrews 4:12 and 13, ang Holy Spirit ay gagamitin itong banal na aklat upang tumagos sa ating puso. God's Word is like a swordion knife. Katulad din ang ang salita ng Panginoon ay katulad din sa pang-surgeon, pang-opera ng isang doktor para tayo ay makita. Ang sabi dito, that cuts away and cancerous tumor from our body to save our lives. Kita mo mga kapatid? Yung mga nasa puso natin, sa katawan natin nga bumukol. Ano yung bumukol doon? Mga cancer na parang hindi na magaling. Yan ay sa pamagitan ng salita ng Panginoon.
ito ay mabuksan siya. Magbukas sa ating puso, tumagos sa ating kauyuk-uyukan sa Cebuano pa. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng patnubay upang tayo ay magkaroon ng harap-harapan nga makipagsalita, makipag-usap sa Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan, kapatid. Alam mo, kung wala na tayong pagbasa sa Bible, lahat ng ating aspeto ng ating panampalataya, mawawala, kapatid. Malagi na lang maging negative tayo sa ating mga isipan. Ganun yun ang mangyari. Kaya importante ang pagbasa. Instead nga tayo ay may time sa pagbasa ng mga salita nandiyan sa cellphone, napakabait ang Panginoon, kapatid. Bakit? Kasi nilagyan ang cellphone ng kaniyang mga salita. Di ba? Napakabait. Bakit po? Gusto ng Panginoon na hindi tayo mahiwalay sa kaniyang mga salita. Sino sa inyo, kapatid? Tatanong ako. Na ang inyong mga cellphone ay merong Spirit of Prophecy and Bible nga nasa cellphone niyo po. Parang wala? Ang ating mga kapatid. Sinong wala? Yung wala. Kay turuan ko kung paano mag-download ng Bible. And the Spirit of Prophecy. Yan ang pagkukulang natin, kapatid. Hindi nang lahat ng nandyan sa cellphone na panay na lang mga text, Facebook, lahat ng nandyan ay ating ng kakalimutan ang salita ng Panginoon. Napakabait ang Diyos, kapatid. Bakit? Mayroong cellphone, gadget, pero narito, gusto ng Diyos na hindi mahiwalay ang kaniyang salita. Huwag na nating palampasin yun. Lagyan natin ng time. Kung wala tayong time sa pagbuklat sa nitong hard, dito tayo sa pagbasa ng ating partner na cellphone nga kahit saan ay hindi pwedeng maiwan. Tama ba? Tama o hindi? Tama o tama? Ang inyong mga cellphone, ang aking cellphone, ang ating mga cellphone, kapatid, ito'y pinagpala ng Panginoon para maipasok ang lahat ng kaniyang mga salita. Ano yun? May kapangyarihan. Bakit? Kasi ito ay tumagos. Parang surgeon knife na ito ay mag-opera sa ating katawan sa mga tumor na nandito sa ating katawan. Ay, huwag nating kalimutan. Ating i-download. I-download natin ang ating Palawan Mission. Makita natin yung mga administrator sa ating mission, ng ating mga pastor, kung anong mga naka-designate. Nandoon po ang mga information. Kaya noong doon sa Central, Siksikan, sabi ko yung lahat ng mga nabaptize, ating itur doon sa ating misyon. Itur natin. So, ang ginawa namin, kapatid, pray tour mula sa ating misyon, sa ating mga school, at sa ating hospital. Adventist hospital yan eh. Ang ating headquarters, ang mission natin, nandoon po. May plano pa nga kami noon nga mula dito sa mission, papunta tayo sa division, sa union, tour, para malaman natin ito pala ang pinaggalingan na, ito pala ang headquarters, ating mga leaders, nandoon po, makikita natin, kapatid. Kaya kung tanungin tayo kung tunay tayong Adventist nga tumatanggap sa kaniyang mga salita, makilala natin ang lahat ng mga administrator nga nariyan sa ating misyon. Kaya, si Brother Ronnie may panukala na yan, nga itur ang ating mga bagong mga kapatid. Sino pa ang hindi nakapunta sa
ating headquarters sa misyon, kapatid. Ang hindi nakapunta, taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Si nanay sino pa? Ang hindi nakapunta sa headquarters ng ating misyon. Ay kayong lahat nakapunta na, kapatid. Huwag kayong mahiya nga hindi pa niyo nakita. Ating itor kayo ni Brother Rone, papunta doon. Ipakita yung ating presidente, director, makita natin si Pastor Dan, ating pastor na nandun ang kanyang office, napakaalimuyak at mabango. Maraming mga kape nga nakahanda doon nga natural coffee. Painumin tayo ni Pastor Dan ng napakasarap na mga natural nga mga inumin. Doon sa office niya. Pag kayo ay bumisita sa mga office ng ating mga pastor, nandun po. Kaya ito isa sa mga mapalakas sa ating panampalataya. Kaya dito natin ilagay sa ating cellphone. Ang mga information, i-download natin yan. Huwag tayong magpahuli. Kung i-download man natin ang mga, nandoon po yung mga laro, nandoon sa cellphone natin, huwag nating kalimutan, mga kapatid. Napakamahal tayo ng Panginoon. Merong gadget, pwede na nating i-download ang Bible. Pwede na nating i-download ang Bible, ang Spirit of Prophecy. Nandito na po. Mga guidelines. Meron tayong Adventist Toolbox. Napakaganda. Kaya wala na tayong masabi pa na pag panahon na tayo ay mabigyan ng part sa ating church or mag-Bible study, mga kapatid, may guide na tayo. Hindi na tayo magsabi, ay hindi ako nakahanda ngayon. Sa sunod na lang. Bakit po nga hindi tayo nahanda? Meron tayong guide. Nandito na sa ating gadget. Sa halip na tayo ay nakaupo upang patuloy tayong makapanood ng mga online movies, lahat ng mga narito sa cellphone, gadget, panoorin natin at basahin natin ang Bible and the Spirit of Prophecy nandito na po sa ating gadget. Amen? Di ba hindi sinupla ang ating panampalataya niyan, yung ating paggamit sa ating mga gadget? Hindi na po. Dahil nandito na. Hindi na tayo mabothered. Kahit sa sasakyan natin, mga kapatid, kahit sa pagsakay natin, nandoon po nakalagay ang ating gadget. Kung may sasakyan tayo, katulad kung makasakay ka sa kutsi nila ni Pastor, yung mga ating mga workers, nandoon pong mga sounds. Napakagandang mga sounds. Parang makatulog ka, gumising ang iyong panampalataya na tulog. Ganon yun. Hindi yung mga sounds nga nariyan sa cellphone, ang sounds nga pinupuri ang hindi para sa Diyos. Iwasan natin, kapatid. Kasi masubo. Kung sa Cebuano pa, masubo ang banal na espiritu niyan. Magrinig tayo ng sounds ng hindi maganda nasa cellphone natin. Ang sabi ng Diyos, as our Father, God wants us to know Him more and more. He wants us to enjoy Him and worship Him. The Bible is like a letter directly from God to you to help you know Him. As you read, let God's words draw your heart closer to Him and help you love Him more. Napakaganda, kapatid. Parang sinusulatan tayo ng Panginoon. Love letter. Ganon yun. Hindi natin makakalimutan na kung minsan ay nung binigyan ako ng words na kaunti lang ng aking mahal anak ng aking biyanan, hindi ko makalimutan yan. Lalong-lalo na kung lagyan, Pastor Dan, ng I love you very much. Talagang hindi ko makalimutan yan. Hindi ko makalimutan. Pagka magsabi lang dito yan siya sa cellphone ko niya, mag-reply na pagsabi ko, I love you, magsabi siya, I love you to, ay ko, parang kabog-kabog ng aking dibdib yan, Pastor Dan. Hindi ko makalimutan yan. Kaya napaka-importante ito. Itong salita ng Panginoon parang love letter. Ito nakita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Makita natin na ang Diyos
ay namatay doon sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kita mo yan, kapatid. Ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Nandito po, kapatid. Basa tayo para may pag-asa tayo na tayo ay magkaroon ng ugnay palagi sa Panginoon at maging lakas ang ating panampalataya. Yan po ang aking dalangin. Maraming salamat po sa ating pong narinig na promotional talk na ibinigay po sa atin ni Brother Mascardo. Tayo na po ay dadako na po sa ating pong Bahay Care Group lesson review po. So, isahan na lang. Isahan na lang daw po yung ating pong lesson review na pangungunahan po ni Pastor Dan Matulak. So, si Pastor Dan po yung... Sino po? So ayan po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng participants na nag-participate po sa atin po ngayong umaga. So ayun po, tayo na po ay dadako na po sa ating pong lesson review at bigyan ko po kayo ng ilang pong minuto para likuming po ang ating pong mga offerings po sa ating pong care group. Okay, so yung member dito sa group 1, nandito na tayo. At yung member dito sa group 2,